Hi guys, welcome sa Baku Recaps. Sa video na ito ay i-recap ko sa inyo ang Season 3 Episode 1 at 2 ng 2025 action drama mystery series na may pamagat na Kung hindi mo pa napapanood o nakalimutan mo na ang story ay available ang Season 1 at 2 nito sa aking channel. Simulan na natin. Binaril ni Noyul si Gyeomsok sa non-lethal part ng kanyang katawan at inutusan itong magpanggap na patay. Nilagay siya sa kabaong na nilagyan din ng marka upang ibigay sa mga Modus Boys. Sumapi siya sa kanila at matapos i-fake ang pagsunog sa kabaong ay pumunta na sila sa sikretong kwarto ng Modus Boys. Doon ay nilipat na nila ang katawan ni Gyeomsok sa lamesa at pinakilala naman ni Soldier 1 si Noyul sa kanila. Bago magsimula ang operasyon ay inatake ni Noyul si Wan at pagtapos ay maangas niyang inisa-isa ang Modus Boys. Sa huli ay tinapos niya si Wan at inutusan ng natitirang Modus Boy na sagipin si Gyeomsok kapalit ng kanyang buhay. Samantala, dinala ng mga worker ang isang pabaong sa kwarto ng mga players na nagulat nang makitang si Gi-hoon pala ang nilalaman nito. Kinagabihan ay nagising siya at agad naalala ang sinapit ng kanyang kaibigan. Dumating ang manager at i-reveal sa mga players na meron na silang tigti 25 million pesos kung sakaling gusto na nilang tapusin ang palaro. Bago magsimula ang botohan ay nagwala si Gi-hoon at nagmakaawa sa kanila na tapusin na ang kanyang buhay. Lahat ng ito ay pinapanood ni In-ho sa kanyang kwarto. Ginapos nila si Gi-hoon at hindi na pinayagan na bumoto. Matapos ang ilang minutong botohan ay nanalo ulit ang mga O. Dumaan si Sonyo na may kulto na ngayon at pinagtawanan si Gi-hoon dahil sa kapalpakan ng kanyang ginawang misyon. Bigla niyang sinakal si Sonyo pero nakawala ito at walang nagawa sila Gumjao kundi maawa sa kanya. Sa kainan ay nilapitan siya nila Hyunjo na humingi ng tawad sa mga nangyari. Sinabi naman ni Yumsik na kasalanan ni Daeho ang lahat dahil nilikom niya ang mga baril ngunit bigla siyang natigilan sa pagbalik. Nang marinig ito ay tinoon na ni Gi-hoon ang kanyang galit kay Daeho. Hindi siya nakatulog sa panggigigil kay Daeho na nakita ang kanyang matatalim na titig. Pinapunta na sila sa game area at sa daan ay nakita nila ang nakasabit na katawan ng mga nagrebelde sa palaro bilang babala sa mga survivor. Gayunpaman ay mas lalo lang sinisi ni Gi-hoon si Daeho. Sa pang-apat na laro ay bumunot ang mga players ng mga bola na may kulay na pula at asul. Dito ay magkaibang kulay ang nabunat nila Gumjao at kanyang anak na si Yomsik. Ganun rin ang nangyari kina Junhee at Myunggi. In-explain na ang laro na tinatawag na hide and seek. Dito ay kailangan magtago ng mga blue mula sa red hanggang sa maubos ang 30 minutes. O kaya naman ay gamitin ng mga susi na binigay upang mahanap ang exit ng laro. Ang mga red naman ay binigyan ng kutsilyo dahil kailangan nilang makapaslang ng isang blue para maklear ang laro. Nagreklamo ang mga players dahil hindi patas ang laro kaya naman ay pinagbigyan silang makipagpalit ng kulay sa kung sino man ang may gusto. Nakipagpalitan si Yomsik sa kanyang ina at pumayag naman ito. Gayunpaman ay alam ni Gumjao na never naging bayolente ang kanyang anak. Nakipagpalitan rin si Myunggi kay Junhee dahil alam niyang hindi nito magagawa ang tumapos ng buhay. Nangako din siya na tutulungan niya si Junhee sa oras na maklear niya ang laro. Nilapitan ni Namgyo si Minso at pinagtawanan siya dahil wala siyang nagawa habang pinapaslan niya ang nag-iisang kaibigan ni Minso na si Semi. Hindi nakahanap ng papalitan si Daeho at sa halip ay nakita lang niya si Gi-hoon na masama pa rin ang titig sa kanya. Kaya naman ay kinumpronte niya si Gi-hoon at sinigawan na wala naman siyang kasalanan. Sinabi rin niya na si Gi-hoon talaga ang dapat sisihin dahil plano naman niya ang lahat ng nangyari. Sa huli ay pinigilan siya ng soldier at pinapunta na ang mga blue sa game arena. Dito ay binigyan sila ng 2 minuto upang maghanap ng matataguan. Kaso lang ay sumakit ang tiyan ni Junhee pero buti na lang ay dumating si Hyunjo at nag-offer ng tulong. Habang naghihintay ay nag-team up sila Namgyo at Myunggi. Naubos na ang 2 minutes kaya naman ay pinasok na nila ang arena. Samantala napansin na nila Junho ang nawawalang drone operator na pinaslang ni Park. Nakapagpalusot ito sa harap nila pero nagdududa na si Woo-sok sa kanya. Nagplano silang bumalik muna sa hotel at sa biyahe ay palihim na tinawagan ni Park si In-ho at nagbigay ng mga updates kina Junho. Binigyan naman siya ni In-ho ng permission na paslangin si Junho kung sakaling mabuking ang kanilang sikreto. Pinasok ni Woo-sok ang kwarto ni Junho at sinabi na nakita niya si Park sa kalagitnaan ng gabi na may daladalang screwdriver. Hinala niya na may kinalaman si Park sa nangyari sa drone operator. Gayunpaman ay ayaw maniwala ni Junho dahil si Park ang sumagip sa kanya matapos siyang barilin ng kanyang kuya. Kinabukasan ay may bago na silang drone operator. Kaso lang ay hindi sumama si Woo-sok sa kanilang paglalayag upang imbestigahan ang background ni Captain Park. Nagsimula na ang Red Team sa paghanap pero bago yun ay nag-take muna ng Infinity Stone si Namgyo. Nagkasalisi ang miyembro ng bawat pangkat habang si Gi-hoon ay pilit na hinahanap si Daeho.
Sumunod ang mga alagad kay Sonyo sa paniniwalang meron siyang kapangyarihan. Nadiskubre nila Hyunju na iba-iba ang shape ng mga susi na binigay sa kanila. Kaya naman ay pinagkatiwala ng dalawa sa kanya ang kanilang mga susi upang mas mabilis nilang mabuksan ang mga pinto. Sa kanilang paglalakad ay nalocate sila ng isang player kaya naman ay nagmadali silang tumakbo. Habang umaakyat ay aksidenteng napilayan si Junhee pero bago siya ma-reach ng red ay humarang si Hyunju. Nagkaroon ng matinding laban ng dalawa kung saan matagumpay na napaslang ni Hyunju ang player. Samantala sinugod ni Gi-hoon ang isang player pero natigilan siya nang makita na kahawig lang pala ni Dae-ho ito. Si Dae-ho pala ay nasa kabilang banda ng arena. Nagpatulong si Jongdae na buksan ang isang pinto pero nagulat sila nang makita ang red sa kwarto. Agad na lumabas si Jongdae at inalay ang kanyang kasama para sagipin ang kanyang sarili. Talaunan ay kinuha niya ang susi nito. Pinagtulungan naman nila Namgyo at Myunggi ang isang player at pagtapos ay sabay nila itong tinapos. Kalahati lang ang na-score nila dito kaya naman ay kailangan pa nila ng isang blow para parehong maklear ang laro. Napadpad si Minso sa lugar at napulot ang Infinity Stone ni Namgyo na kalaunan ay kinain niya rin. Nakahanap ang dalawa ng isang player at pinagtulungan ulit ito na dahilan upang pareho na nilang maklear ang laro. Gayunpaman ay nakumbinsi ni Namgyo si Myunggi na pumaslang pa ng blow para mas lalong tumaas ang perang mapaghahatian nila. Nagtago ang tatlo sa isang kwarto kung saan nakita nila ang pinsala ni Junhee. Di nagtagal ay pumutok rin ang kanyang panubigan kaya naman ay agad siyang hinanda ni Gumja para sa panganganak. Samantala nagpatuloy si Gi-hoon sa paghahanap kay Dae-ho na kasalukuyang hinahabol ng isang red na nagawa rin siyang mapuruhan sa binti. Pero sa huli ay nagawa niyang makaligtas mula dito. Pinasok nila Sonyo ang isang kwarto kung saan agad siyang tumakbo at inalay ang kanyang mga alagad kina Namgyo. Nakasalubong niya ang sugatan si Dae-ho sa daan at kalaunan ay nagkatagpo rin sila ni Gi-hoon. Sa takot na mapaslang ay sinabi niya ang patungkol kay Dae-ho at agad namang lumabas si Gi-hoon para sundan ang mga patak ng dugo na naiwan ni Dae-ho. Si Yomsik naman ay nag-struggle na makapaslang dahil walang bahid ng parahasan sa kanyang katawan. Nang makakita siya ng blow ay siya pa ang muntik na masawi kundi lang dahil sa isang red player na sumagip sa kanya. Aksidenteng natunto ni Sonyo ang exit room kaso lang ay nagulat siya nang makitang kailangan ng tatlong susi upang mabuksan ito. Maingat siyang lumabas at nag-iwan ng palatandaan. Sa daan ay nakita niya si Jongdae na nagpapanggap na patay at dahil dalawa ang hawak nitong susi ay inaya niya ito papuntang exit room. Kaso lang pagdating doon ay tinulak siya nito at kinuha pa ang isang susi. Tagwala siya nang biglang pumasok si Minsu sa kwarto na tila ba wala sa sarili at hinahanap si Semi. Nahalusinate niya ang mukha ni Namgyo kay Sonyo kaya naman ay bigla niya itong sinaksak. Pagtapos ay nag-breakdown rin siya matapos mahalusinate si Semi. Samantala na ipanganak na ni Junhee ang kanyang baby kaso lang ay bigla silang natunto ng isang red player. Agad silang dinipensahan ni Hyunjo at nagkaroon na naman ng matinding fight scene. Matapos ang mahirap na laban ay nagawa pa rin ni Hyunjo na manalo. Aksidente rin siyang napadpad sa isa pang exit room. Binuksan niya ito pero bumalik siya kina Junhee upang sama-sama silang makalis. Kaso lang sa pinto ay bigla siyang nasaksak ni Myunggi na nagulat nang makita si Junhee sa kwarto. Gayunpaman ay napalis niya si Namgyo sa lugar at naiwan ng dalawa na labis na pinagluksa ang pagkawala ni Hyunju. Kalaunan ay lumabas din ang dalawa at agad nahanap ang exit room. Kaso lang ay biglang dumating si Yomsik sa lugar at desperado na inatake si Junhee kaso lang ay pinigilan siya ng kanyang ina na inalay na lang ang kanyang sarili. Gayunpaman ay sinugod niya pa rin si Junhee pero bago niya ito mapaslang ay nauna na ang saksak ng kanyang ina. Nagyakap ang mag-ina habang humihingi ng sorry si Yomsik para sa lahat ng kanyang maling nagawa. Samantala nahanap na ni Gi-hoon si Dae-ho na agad nagmakaawa para sa kanyang buhay. Nagdadalawang isip si Gi-hoon nang biglang bumunot ng patalim si Dae-ho. Na-trigger si Gi-hoon nang sisihin siya nito sa mga nangyari kaya naman ay muli niyang inatake si Dae-ho na napatakbo at na-corner din kalaunan. Nagkaroon ng huling laban ng dalawa kung saan matagumpay na niyang napaslam si Dae-ho. Sa huli ay na-realize niya na kasalanan niya talaga ang mga nangyari. Tinantay niyang tapusin ang kanyang sarili pero dumating ang mga soldiers at pinigilan siya. Natapos na ang 30 minutes kung saan tinapos na rin ng mga soldiers si Yomsik sa kabila ng pagmamakaawa ng kanyang ina. Sa kabilang storya natapos na ng modus boy ang operasyon kaso lang ay pinaslam pa rin siya ni Noyul. Sa huling eksena ay nagising na si Gyomsok.